Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang gabi po, kumusta po? At ngayon, isi-share ko po ito, ang ganda ng libro, pero Bisaya ito, Brother Paul, 45 di kalibre ng mga tubag sa mga pagsupak sa mga protein. Brother Paul Alima, na? So sa mga gustong bibili nito, Bisaya po ito, pero maganda yung mga logic ni Brother Paul. Isi-share ko lang, no? Nag-review tayo itong logic ni Brother Paul sa tanong na may tanong dito, sa Tagalog lang natin, bakit daw yung mga Katoliko nagturo na si Maria ay ina ng Diyos? Ito ba ay nangangahulugan na nauna si Maria sa Diyos? Nauna ang Diyos sa atin dahil siya yung naglikha sa atin. Nung sabi ninyo na si Maria ay ina ng Diyos. Sa Salmo 90, versikulo 2, na ang Diyos ang tagapaglikha sa atin. Pero before that, mag-greetings muna tayo. Si Manil Ganil, nagpadala ng 100 desire. Salamat po. Si Pahuyo Violeta is watching. Si Rubelin Bayawon is watching. Si Jem Laquets, Danilo Lagura, Juliet si Serus, no? Si Gonia Dina Wanaw nanood sa atin. Si Melissa Tumulak, si Verina Lapis, si Wilma Cabo Nada Santiago. Nag-order na ako niyan, no? So, sana po makabili kayo nito. Kay Brother Paul po ito. So, ito yung sagot natin mga kapatid. So, bakit tinuturo ng simbahang Katoliko na si Maria ay ina ng Diyos? Hindi po ito maganda, no? Nangangahulugan ba ito na nauna pa si Maria sa Diyos? Ang tubag, ito po yung sagot sa tanong na ito. Galing kay Brother Paul po ito na aklat, no? Kalibre 45, ang ganda ng aklat na ito, no? So ito yung nag-review tayo sa apologetics dahil puro lang mga inspirational talk lang yung natin. So from minsan-minsan gagamitin natin ito kay Brother Paul, no? At makinig kayo at pwede niyo isulat yung mga punto por punto na sagot niya. Ito po yung sagot. Hindi po nagturo ang simbahang Katoliko na si Maria ay nauna sa Diyos. Siyempre, nauna ang Diyos. Pero, nung naisilang si Jesus at naging tao si Jesus, so nauna si Maria sa pagkasilang ni Kristo bilang tao. So nauna siya before siya isilang sa pagkatao ni Kristo. Dahil ang turo ng simbahan, si Kristo ay may dalawang natures, two natures of Christ, divine and humanity, divinity and humanity. God and 100% God, 100% human. So, ang turo ng simbahang Katoliko na si Maria ay ina ng Diyos, pinalinaw lamang ng Katoliko na yung isinilang ni Kristo
yung nasa sinapupunan ni Kristo ay Diyos yun. Hindi yun ordinaryong tao. Kinsa man ang persona nga si Jesus? Sino yung persona na si Kristo na isinilang sa mahal na birhen? Ang sagot, Diyos po siya. Mababasa ba yan sa Biblia? Basahin natin. Diyos ba si Kristo? Dahil yung mga iglesia ni Kristo ay nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. Hindi totoo yun. No? Basahin natin ang unang Juan, 1 John chapter 5 verse 20. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Basahin natin. So ito yung isa sa mga kino-quote ni Brad Paul Alima. And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true. We are in Him who is true. In His Son, Jesus Christ, He is true God and eternal life. The Son of God has come refers to the incarnation of Jesus Christ. Sino yung Son of God? The Son of God refers, giving us understanding, highlights that knowledge of God comes through Jesus. Him who is true points to the one true God, understood by Christian to be both God the Father and revealed through Jesus Christ. No? Itong sinasabi, He is the true God and eternal, not only the Son, but also the Father. We are in Him who is true indicates a relational union with God through Christ. He is the true God and eternal. He is a strong affirmation of the divinity of Jesus. He is the true God. Sino ang reference nito? The divinity, the affirmation of the divinity of Jesus Christ and His role as the source of eternal life. So yan po. So sino si Kristo? Ang persona ni Kristo? Divine person. Siya po ay Diyos, hindi lang siya tao. Okay? Yan ang logic ni Brother Paul dito. At si Kristo ba ay tao lang? Hindi. Basahin natin. Ang John, so malinaw na malinaw yan ha. Masagot natin yan yung mga protestante, lalo-lalo na yung mga kapatid natin na mga mahal na mga iglesia ni Kristo. So, basahin natin. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, Panginoon talaga. Diyos talaga si Kristo. And the Word became flesh, naging tao, and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as the only Son from the Father, full of grace and truth. Malinaw na malinaw yan. No? So malinaw, i-establish natin, Diyos ba si Kristo? Diyos. So bakit tinatawag siya na ina ng Diyos? Siya yung nagluwal ng Diyos. Yung isinilang niya, Diyos yun. Bakit naging ina siya? Dahil siya yung nagsilang. Ng Diyos na nagkatawang tao. Basahin na naman natin ang Roma chapter 9 verse 5. Ito nakasulat. Babasahin natin. To them belong the patriarchs, and from their race, according to the flesh, is the Christ, who is God over all. Ano si Kristo? Who is God over all, blessed forever. Amen. Sino si Kristo? God, who is God over all. So, Diyos si Kristo. So, sino si Kristo? Diyos na nagkatawang tao. So, malinaw na yan, ha? So, ngayon, mahimo lang nga sayop kining maong panudlo kung si Jesus dili Diyos. So, pagsabi natin na si Maria ay ina ng Diyos dahil isinilang niya ang persona ni Jesus. At itong Jesus na ito ay Diyos. So therefore, si Maria ay ina ng Diyos. In reference to
The second person of the Holy Trinity. The Word incarnate. Kay, unsaon man sa pagkahimong inahan sa Diyos, ni Maria, ni Santa Maria, kung si Kristo, dili Diyos. So kung hindi pa Diyos si Kristo, hindi wasto yung pagtawag sa Kanya na ina siya ng Diyos. Ang ganda ng logic ni Brother Paul dito. Busa ang pag-ingon niya sa Santa Maria inahan sa Diyos, nagbutyag sa usa ka simpleng kamatuoran ni si Kristo Diyos. Nung pagsabi natin na si Maria ay Mother of God, ina ng Diyos, therefore, si Kristo ay Diyos. Kung hindi ka niwala na si Kristo Diyos, so, dapat hindi ka maniwala na si Kristo Diyos. Para hindi tama na tawagin si Maria na ina ng Diyos. Pero si Kristo ay Diyos. Mao nga sa konsilyo sa Efeso, sa Simbang Katoliko, niadtong tuig 431, mideklarar, so sa Council of Ephesus, inideclare, official ng simbahan, 431 AD. Mas na si Maria ay ina ng Diyos sa duha ka bugat nga kabaturan. Una, si Maria ay ina ni Jesus. Sino si Jesus? Diyos. Ina ng Diyos. Pangalawa, si Jesus, matod pa sa mga bersikulo nga gikutlo nato, Diyos. Dili lang kini, it is not only biblical but also logical. Ito yung sabi ni Brother Paul. It is also logical. Kung sa gani ang anak, ipahinungod gayud kini sa iyang inahan. Kung ano yung anak, no? Yung character ng anak, yung mga achievement ng anak, ay achievement din yung nanay, no? Pananglitan, si Jesus giila dito sa daang testamento na Panginoon. Salmo, Kapitulo 110, verse 1. Sino si Kristo? Panginoon. Then, dahil Panginoon si Jesus, tama na tatawagin na si Maria ay ina ng Panginoon. Luke chapter 1 verse 43. Yan nung inahan man sa Ginoo si Santa Maria. Why? Bakit na ina siya ng Panginoon? Ang sagot, dahil Panginoon si Jesus. Kung tinatawag si Jesus na tagapagligtas, tama din ang pagsabi na si Maria, ina ng tagapagligtas. Kung si Kristo ay tagatubos, ina siya sa tagatubos. Manunubos. Tungod sa lintunganay, niya kamatuuran, niya kung unsa gani ang persona, sakto sa niya pahinungod. No, pwede din ipahinungod. Anong Tagalog ipahinungod? Kini sa iyang inahan. Mga si Jesus, Diyos man, dahil Diyos si Kristo, therefore, ina siya ng Diyos. Sama, may analohiya siya dito, na si Pedro, anak ni Rosita. Si Pedro ay anak ni Rosita. Si Pedro ay naging abogado. Tama ba na tatawagin natin si Rosita na ina ng abogado? Pinanganak ba niya yung pagka-abogado? Hindi. No. Hindi mapanganak yung abogado, pero yung persona, yung anak niya na pinanganak ay abogado. Tama ba na sasabihin natin na si Rosita ay ina ng abogado? Tama. And then kung maging doktor si Pedro, tama ba rin? Tama pa rin? Tama ba? Natatawagin si Rosita na ina ng doktor? Tama. So, ipapanganak ba yung pagkaabogado? Hindi. Dahil yung persona na pinanganak niya ay naging abogado, naging doktor, naging mayor. So, naging ina. Yung abogado na si Pedro, naging abogado, naging doktor, naging mayor. Tama ba? Nasasabihin natin na si Rosita ay ina ng mayor. Pinanganak ba ni Rosita yung pagka-mayor? Hindi. Yung pinanganak niya, yung persona ni Pedro. Okay?
Ang ganda ng analogy ni dito ni Brother Paul. Sa samang paagi maura usab si Jesus, bisan tuod dili ikahipahimugso, kahit hindi man ipanganak yung pagka-Diyos pero sanglit. Dahil persona ni Jesus, ang pinanganak niya ay Diyos, so tamang-tama na si Maria tatawagin natin na ina ng Diyos. Okay? So, yan lang po yung apologetics natin, ha? Galing po yan sa Kalibre 45 ni Brother Paul Alima. Salamat po. Si Floribel Cabana nagpadala sa atin ng 50 stars. Si Gina Guevara, good evening, Padre. Nagpadala ng 50 stars. Si Ami, walang absent ito. 100 stars. At si Malak Ganel, walang absent din, 100 stars. Salamat po. Si Lisa Castañares Pihana, watching. Si Idna Morena Marolina Habanilio. Si Ate Orsi Lazo, kumusta mo ako kay Brother Dondon Lazo. Si Gael Luma Carmen, mayong gabi Father, mayong gabi ipod sa inyo, ha. Yan ay additional star senders natin. Si Joyce ang Ormocana nagpadala 100 stars. Salamat, Sister Joyce. Si Anisha Oro Inok nanood sa atin. Si Maricho De Luna Mauro. Amen, Father. So, I hope nalinawan po kayo, ha. Joanne, B.E. Father, B.E. Pod. Si Nita Leones, Amen. No? Nanood sa atin. So, dapat meron tayong biblical foundation. Meron din tayong logical foundation. And then, it is historical also. Dahil mga church fathers natin, tumatawag na Mother of God, si Mama Mary. It is historical also. Tingnan natin. Saint Ignatius, ha? Saint Irenaeus. Saint Irenaeus, Athanasius. Siya yung yung una ay si Saint Ignatius of Antioch in the year, hindi lang ito biblical, hindi lang ito logical, ito po ay historical, no? Dahil ito yung faith of the fathers. Sino ba yung faith of the fathers? Yung mga disipulo ng mga apostol. Anong sabi ni Saint Ignatius of Antioch, 35 to 107 AD. No? Si Saint Ignatius, nakaabot pa ito ni San Pedro. Anong sabi niya? For our God, Jesus Christ, was conceived by Mary in accord with God's plan. So, sino si Kristo? Panginoon. Now, Diyos was conceived by Mary. Saint Irenaeus of Lyons, 130 to 202. The Virgin Mary, being obedient to His word, received from an angel the glad tidings that she would bear God. Manganak siya ng Panginoon sa Diyos. No? Saint Athanasius of Alexandria. The Word of God took to Himself a body from the Virgin Mary, that the Virgin became the Mother of God. So, dito na po. 2nd century na po ito, ha. No, hindi pa na-declare sa Efeso. Meron ng church father na nagsasabi na Mary is the Mother of God. Not only biblical, not only logical, but also historical. Sino pa? Dito sa 300 to 390, Saint Gregory of Nazianzus. If anyone does not agree that Holy Mary
Holy Mary is the Mother of God, he is at odds with the Godhead. No? So, Saint Gregory links denial of the title to heresy because it separates Jesus' humanity from His divinity. Hindi mo yan ma-separate. Sino pa? Si Saint Cyril of Alexandria, 3rd century to 4th century. He was the key theologian at the Council of Ephesus, where the title Theotokos, ito yung official name ni title ni Mama Theotokos, was officially affirmed against Nestorius. Sabi ni Nestorius, I am amazed that there are some who are entirely in doubt as to whether or not the Holy Virgin should be called Theotokos, the Mother of God. If our Lord Jesus Christ is God, how is the Holy Virgin who gave Him birth not Theotokos? Cyril argued that the calling Mary Mother of God protects the full union of the divine and human natures in Jesus Christ. Unang sa Council of Ephesus, official na po ito. Hindi na po ito opinion of theologians, but official, approved, sealed by the church authority. Magisterium. Council of Ephesus 431. Ito yung kinuquote ni Brother Paul. Okay? If anyone does not confess that Emmanuel is truly God, and that therefore the Holy Virgin is the Mother of God, Theotokos, let him be anathema. Bigat nito. Makondemn tayo. No? The council condemned Nestorius, who denied Mary was the Mother of God, insisting she only bore Christ the man. The council declared this false because it divided Christ to natures, a heresy known as Nestorianism. Okay? So, ang ganda ng diskusyon natin, mga kapatid. No? Fight Maria, that accepts thee with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fight Maria, that accept thee with a humble heart.